i-check natin ulit yung ating mass participation dito sa command file. So, na-open na natin yung command file kanina. Dito. Okay. Check natin yung mass participation or the participation factors for X and Z direction. So, dito muna tayo sa ating X direction. Check natin kung may nag 90%. So, makikita nyo dito sa ating mode 15. Ang mode 15 natin is 99.172% na. So, i-take note natin yan. Then, katapos natin i-take note, kunin natin yung ating static base shear. So, ito yung ating static base shear. Ito yung ating dynamic base shear. 1051.23. Take note guys, ito yung dynamic base shear. Sa ating Z direction naman. So, pindutin natin yung participation factors dito sa baba. So, i-check natin kung may nag 90% na under dito sa Z direction. So, meron guys, under sa mode 14, 97.676% na siya. So, ang ating dynamic base shear naman dito is 1,102.31. Take note natin siya kasi gagamitin natin mamaya para makuha natin yung scale factor. Then, after natin makita yan, is check natin yung ating okay na pala. So, ang gagawin na natin is kunin na natin yung ating scale factor, no? So, close na natin to. Close. Yan. So, sa ating scale factor, ang gagawin natin ngayon is kunin natin yung 0.9 or 90% ng static base shear natin. So, kanina, dito sa may analysis, dito sa analysis output, so tingnan natin ulit ang ating static base shear, which is yung 1,594.60. Makikita natin yan dito sa under soft story. Explain muna ito. Then, i-check ulit natin yung ating static base shear under dito sa soft story check. Ayan. 1,594.60 yan. Ngayon, i-X na natin yan. Take note. Ite-take note ko to dahil ito yung gagamitin ko para sa ating scale factor. Then, para sa ating scale factor, kukunin natin yung 90% or ita-times natin sa 0.9 itong static base shear. Yun yung gagamitin natin na i-divide sa ating dynamic para sa ating scale factor. X natin yan. So, para sa ating scale factor for Z direction, so ang ating static is yung 1,594.60 and i-divide natin siya sa dynamic base shear ng Z direction which is yung 1,435.14 which is equal din sa ating Z direction. So sa ating scale factor for Z direction is yon yung static which is yung 9 static base shear na i-multiply sa ating 0.9 which is yung 1,435.14 i-divide natin sa ating dynamic base shear which is yung 1,051.23. So ang lumabas doon is 1.37.83. And sa ating X direction naman, ganun din ang process. Ang ating static base shear na same sa ating Z direction which is 1,435.14. I-divide natin sa ating dynamic base shear sa Z direction sa X direction rather which is yung 1,435. Yung 1,102.31. So ang lalabas is 1.3019. Pag nakuha na natin yun, di-divide natin both sa 8.5 which is yung R constant. So ang lalabas doon is 0.16215 and 0.15316.
So, para makita nyo, yun na yung ating i-input sa ating loading. So, punta tayo sa loading. Take note, i-take note nyo yung mga sinabi ko kanina since yun yung process nung pagkuha ng scale factor. Hindi ko na pinakita dito sa ating monitor para nakafocus kayo sa ating STAAD application. Then sa loading, punta tayo sa load case details. Then piliin natin yung RSX. So unahin muna natin to, no. Edit natin 'yan. Double click X. Ito ang i-edit natin. So ito ay under X direction. Papalitan natin yung factor. So ito na yung sinasabi ko. Yung na-solve natin kanina na final scale factor. So 0.16 215. Then click modify. This is for RSC. So palitan natin yan. Ang ating pang X direction is yung 0.15316. Yan. So double check lang natin, no, sa ating Z direction 1.37, 1.30. Okay. So tama. Ito yung ating pang X direction. So dito sa X direction, i-edit natin yung response spectrum, which is yung scale factor, final scale factor na nakuha natin kanina sa sinolve natin using the static Bayesian and the dynamic Bayesian. So para sa ating X direction is, ang nakuha nating final scale factor is 0.16215. Then modify natin 0.16215. Okay, modify, then yes, close. Then doon naman tayo sa RSZ, double click X natin yan, then edit natin to. So under Z direction naman tayo. Ang ating na-compute kanina na final scale factor is 0.15316. Then click modify, then close. Pagkatapos natin ma-input yan is magra-run analysis tayo. Then save. Okay. So zero error siya. Then done. So after natin mag-check ng drift and irregularities and mag-compute ng ating scale factors, ang next naman na gagawin natin is kukunin natin yung center of mass. Para makuha natin yung center of mass is pupunta tayo sa utilities, then sa analysis output. Yan. So dito under sa analysis output, makikita natin yung center of mass sa ating bandang floor diaphragm. Double click natin. Yan. So, ang ating center of mass is nakalocate dito from X and Z direction. Then, ang gagawin natin is i-take note natin yan. So, after nyan is take note din naman natin yung ang ating center of rigidity na makikita natin sa dito, sa dia CR, which is yan. So, X coordinate and Z coordinate, yan yung center of rigidity natin. I-take note din natin yan para makuha natin yung ating torsion, inherent torsion. So after nyan, after natin may take note yan, so ang next na gagawin natin is kunin natin yung inherent torsion. So sa pagkuha na ito is just yung ang inherent torsion is yung nakuha natin kanina, center of mass dito,
center of mass minus the center of rigidity. So, i-manual solution na lang natin. Pwedeng sa Excel para mas mabilis. So, sa aming building, nakuha ko yung mga values ng inherent torsion by manually solving. Yan. Then, after natin makuha yung inherent torsion niya, is kukunin din natin yung accidental torsion. So, para makuha natin yan, X muna natin to. Then, sa accidental torsion is yung 5% ng dimension ng ating building from X direction and Z direction. So, sa ating X direction, kunin muna natin yung dimension from node to node. So, dito tayo sa view. Then, front view. Para makita natin yung dimension from dito, sa node na to, hanggang sa dulo, is gagamitan natin siya ng node to node distance, which is dito sa utilities, and node tools. Ayan. Node to node distance. Click natin yan. Then, i-click natin yung node na yan hanggang sa dulo para makita natin yung distance. So, 40 meters. Ang 5% ng 40 meters is 2. So, take note natin yon. Then, next is yung Z direction natin. So, tanggalin muna natin yung distance na yan. Okay. Then, view. Punta tayo sa ating Z direction, which is yung ating left view. Okay. So, kunin din natin yung node to node distance. So, utilities, node tools, then node to node distance. Click natin yan. Then, yan. So, 10.6 meters. Ang 5% niyan is 0.53 meters. Bali, ayan, nakuha na natin ang accidental torsion natin. Pagkatapos nun, need natin i-compare ito sa ating inherent torsion, which is dapat mas maliit ang inherent torsion sa ating accidental torsion. So, bali sa nakuha nating accidental torsion and sa ating nasolve na inherent torsion, so pinapakita dito na mas malaki ang ating accidental torsion, which is good. So, dapat ganun ang ating torsion. So, mapapansin din natin, if nag-solve tayo ng mga torsion, may mga negative values tayo nakukuha. So, in comparing, i-disregard natin yung negative sign ng ating torsion since it is just an indication for its direction. So, ang kukunin nating value is yung absolute niya. Then, ko-compare natin. Then, yun ang value na ating ko-compare. So, after nyan, next is, check natin yung wind load. Ang wind load is lesser than seismic forces. Then, yun, if mas maliit nga ang ating wind load, therefore, neglect natin yan kasi mas mag-prevail ang ating seismic forces. So, next, punta muna tayo sa ating loading. Yan. Then, dito, pakita natin yung wind X. So, dito muna tayo sa view. Dito. Display muna natin ganyan. Tanggalin muna natin yung dimension. Yan. So, ipakita natin yung Windex. So, under siya sa load cases. Windex, which is ito. Load case number 10. Double click. Click natin yan. Then, show natin. So, kung makikita nyo, yung mga arrows dito sa plane na to is mahaba. No? So, mahirap pa. I-zoom out pa natin. Then, hindi natin malalaman agad kung saan ba yung node na yan. Nakakalito, no? So, para mas mapadali ang ating pag-identify, palitin natin yung mga arrows na yan. So, ang next na gagawin natin, punta tayo sa label settings na makikita sa ating view. Okay. Label settings, click natin yan. Then, ang i-click natin dyan is yung dito sa may scales. Okay. Dito sa may scales, ito, papalitan natin yan ng 10 para lumiit yan. So, para maipakita sa inyo, i-try natin. Then, i-click natin, okay.
Okay. Ayan. Nakikita nyo dito, no? Lumit na siya. So, mas madali na nating makita yung mga values niya. Okay. Then next, punta tayo um, sa ating label settings ulit. So, punta tayo sa ating load and results. Dito sa scales. Head values, wait lang. Mhm. Ayan. So, dito banda, i-check natin yung ating uh, load values. So, naka-check naman siya, no? Okay. Then next, uncheck natin yung supports. Ito. So, uncheck natin yan. Then, click natin yung okay. Okay. Then, after that, so, napalabas na natin yung mga values na yan. Makikita natin, then after, ipakita natin yung mga plane na yan. Pakita muna natin yung plane na to. So, select natin to. Sa front view muna tayo. Then, select nodes, select cursor, sa beam cursor. Select natin yan. Then, selected objects. Then, i-3D natin siya. Yan. Para makita natin. So, mapapansin nyo, ito yung mga intensity or ito yung ating mga wind forces per floor level at X direction. So, yan siya. At roof level, ito yon. Then, at second floor level, ito yan. And sa ating ground floor, yan yun. Then, meron din sa ating pinaka-foundation, which is yan. Kung makikita nyo. Yan. Tsaka yun. And yun. Okay. So, after natin may take note ng ating wind forces from ating X direction, kunin naman natin ngayon yung ating wind forces at Z direction. So, display muna natin yung whole structure. Yan. Then, top view natin. Select. Palabasin muna natin yung wind at Z. Double click. Then, click natin yan. So, yan. Then, iselect natin tong frame na ito. Okay. Low. Yan. Then, selected objects. And, yan. Ulit. Display whole structure. Top view. Top view. Ito lang select. Then, check natin. Tanggalin natin to. Yan. Select natin yan. Ano bang nangyari? Ulit. So, ulit. Unselect natin yan. So, dito muna. Then, ito. So, yun. Right side. Ito. Select natin to. Okay. Selected objects. Then, i-ganyan natin. So, ito yung mga wind forces at Z direction. So, dito yung roof level, second floor level, and ground floor and sa foundation. So, ito take note natin yan. So, magiging resultant dyan is yung summation ng forces. So, yung summation ng forces dito is yun na yung wind force dito sa roof level. So, ganun din dito sa second floor hanggang sa ating footing. So, pagkatapos natin nakuha yan sa ating Z direction is
proceed naman tayo sa ating story shears. Okay, yung story shears is yun na, doon natin makukuha yung ating mga seismic forces or earthquake forces. So dito tayo sa ating command file, tiltis, then command file. So hanapin natin dyan yung perform analysis. So dito yan, perform analysis. So ito, nadagdagan lang natin siya ng print load data. Okay, print load data. Then sa baba niyan is nagdagan din natin ng change. Then save natin. So after natin na ma-save, mag-run analysis tayo. Then zero error, okay siya. Then punta tayo sa output file. Ayan. Next muna natin yan. Then hanapin natin yung ating mga earthquake or shears, earthquake loads, earthquake forces. So dito tayo sa soft story check. So hanapin natin hanggang may makita tayong fx and my here. So ito yung sa ating x direction. Then ito rin yung ating z direction dito sa baba niya. Scroll lang natin yan. Ito. For our z direction. So i-take note natin yung mga forces na yan. So doon na lang tayo sa ating x direction. Hanapin natin yung total. Okay. So sabi dito, total is 140.307. Then 74.363 at level 1.5. So ito yung ating from footing to sa ating ground floor. So ito naman 3.1 is mapapansin nyo 0 yung ating torsion dyan, which means ito kasi yung landing. So 0 yan. So ito, next. Ito 4.7. Ito yung ating ground floor. Then ating 7.7. Ito na yung ating second floor. Okay. Then dito naman tayo sa ating z direction. Ito yung ating z direction, which is 140.307 to 80.613. Kung mapapansin nyo guys is positive siya, no? Positive. So dito sa isa negative. Ayan, negative siya. Proceed tayo sa z direction. Ayan, 1.5. So sa ano yan, from the ground sa ating footing hanggang sa ating tie beam. So ito yung landing, 0. So ganun din, pababa tayo. Ito yung sa ating second floor level na yan. Then ito na yung ating roof level. So wag natin kalimutang i-take note yan. Kasi i-compare natin, yun yung sense na i-compare natin tong sa may seismic sa ating nakuhang wind forces kanina sa x and z direction. Then yun nga, nakuha natin yung ating seismic forces and na-confirm natin na sa ating x and z direction parehas ang ating mga forces, which is okay. So wala tayong problema sa ating structures. Ngayon,
sa ating na-solve na wind forces na nakita natin kanina sa ating x direction and z direction, so may ko-conclude ko na mas malaki talaga yung seismic forces compared sa ating wind forces. So ang ibig sabihin nun, maliit ang ating wind forces, which is ine-neglect na natin yun. So yun yung sinasabi ko kanina na magpre-prevail yung ating seismic forces. So yun nga, obviously na from x and z direction, mas mataas yung ating seismic forces compared sa ating x direction, which is ayun, ine-neglect na ang ating wind forces. So yung mga values na sinabi ko kanina, yung mga ating mga forces is manually computed. Okay? So manually computed siya. Pero yung mga values na yun is pwede rin natin makuha using our post processing. So click natin to, post processing. So okay na siya since nag-run analysis na tayo kanina. Then dito tayo sa results. And dito tayo sa ating reactions. Yan. So ito yung ating mga reactions. And ito yun. Dito galing yun. Mga to. So ito yung ating mga seismic forces or seismic forces sa ating x direction. Then ito naman ang ating y direction. So ayun guys. Ganun yung pag pagkuha ng ating mga forces and ating mga reactions. So yun, na palabas natin na mas mataas ang ating seismic forces compared to ating wind forces. And take note is ito na yung mga total ng ating mga forces, which is total ng ating seismic forces. Ganun. And ang ating mga wind forces is yan. Ito rin. Mga wind forces natin. Yun. So, from Z and X direction. Yan. Okay. Yan.